Ohio, good morning. Sinilip niya ang taong nasa kabilang side ng puno. Natigilan siya nang makita ito. Nakaupo ito sa isang wheelchair at nababalutan ng benda ang buong ulo nito. Paano ka nakapasok dito? Dapat ay naalerto ang mga security devices na nasa paligid ng bahay, sabi nito. That won't happen since sa harap ako dumaan at gumamit pa ako ng susing bigay mismo sa akin ni Gabriel. I'm his friend. Diretso niyang tiningnan ang lalaki. Agad na nag-iwas ito ng tingin. Nasaan ang lahat ng tao rito? Kanina pa kasi akong tawag ng tawag pero walang sumasagot. Ayawan ba niya pero parang pamilyar sa kanyang lalaki at kakaibang nararamdaman niya. Ang dapat na maging normal na reaksyon ng sino man sa isang taong puno ng benda ang mukha at naka-wheelchair ay awa. Ngunit sa kabila ng kalagayan nito, hindi niya nakita sa mga mata nito ang kahinaan. Maging ang pagsasalita nito, bagamat napipigilan ng mga benda, ay buo at puno ng katatagan, animo isang mandirigmang nasugatan sa pakikipaglaban ngunit nanatili ang determinasyon sa dibdib. Mahirap ipaliwanag, ngunit isang kakaibang paghanga ang nararamdaman niya para sa lalaki, bagamat hindi niya alam kung sino ito o kung ano talaga nangyari dito, kaya ito nagkaganito. Nandun siya sa bagong bahay niya sa Makati. Ako lang naririto, sabi nito. Ikaw lang mag-isa? Tumango ito. Pansamantala ay pinatira ako rito ni Gabriel habang nagpapagaling ako at nagpapahinga. Gusto sana niyang usisain ito kung ano ang nangyari dito, pero baka hindi nito iyon magustuhan. Isa pa, very aloof ang dating nito. Sorry, naabala kita. Kung maibibigay mo sa akin yung bagong address ng bahay niya, hindi na rin kita guguluhin dito. Pasensya na, pero hindi ko alam yung exact address doon. Maaari kang tumawag sa opisina niya. Alam ng sekretarya niya roon ang address. Matama niyang pinagmasdan nito. Bagamat tila nagsasabi naman ito ng totoo, medyo weird yatang papabayaan na lamang ni Gabriel na tumira ang kaibigan nitong may kapansanan sa abandonadong bahay nito nang wala man lamang itong kasama. Maaari mong magamit ang phone sa bahay. Naramdaman niyang hindi ito gustong matagalan pa siya rito. Nasa may kusina yung phone. Itinuro nito ang pinto papasok sa kusina. Iniwan na niya ito. Sa kusina ay agad niyang nakita ang phone. Bago pa niya mapindot ang number sa opisina ni Gabriel, ay nakarinig siya ng mga paparating na yabag. Aki? Anong ginagawa mo rito? Nang lumingon siya, ay nakita niya si Ryder na papasok sa kusina mula sa sala. Bit-bit nito ang 2 grocery bags. Hinahanap ko si Satin. Kung nalaman ko lang na lumipat na pala ng bahay ang Gabriel na yon, hindi doon na lang ako tumuloy sa bagong bahay niya. Tiningnan niya ang daladala nito. Para ba yan dun sa bisita ni Gabriel? Tumango ito. Ipinatong nito sa mesa ang mga grocery bags. Ako itong ginawang delivery boy ni Michael. Ibang klase rin yung taong yon. Hindi pa kami kasal ni Elsie panay ng utos niya sa akin. Hindi ko naman matanggihan dahil baka pag di ko siya sinunod, ilayo niya sa akin si Elsie. Si Michael? Bakit siya nakikialam sa pag-aasikaso sa bisita ni Gabriel? Natigilan nito. Sinabi ko bang nakikialam si Michael? Anitong kapagkuhan. Ang gusto kong sabihin si Gabriel. Naghihinalang tiningnan niya ito. Pangalan ni Michael ang sinabi mo. Namaywang siya. So ano naman itong bago ninyong activity ni Michael? Last time ikinadena niyo sa kwarto si Gabriel. Well, to tell you the truth, nandito si Ishmael. Siya yung lalaking may bendang mukha? Namit mo na pala siya. Hindi na niya hinintay ang iba pang sasabihin ng binata. Tumakbo siya palabas ng bahay, pabalik kay Ishmael. Nag-angat ito ng mukha nang makita siya nito. Ishmael? Marahan itong tumango. Hi, Sudasu. Bakit hindi ka agad nagpakilala sa akin? Ayoko na sanang magkita pa tayong muli, Aki. Ang gusto ko'y isipin mong patay na ako. Natahimik siya.
Mula nang inakala niyang isinakripisyo nito ang buhay nito para sa kaligtasan niya, ay laging isinasama niya ito sa kanyang mga dasal. Umasa rin siyang nabuhay ito at nakaligtas. Ngayong nasa harapan na niya ito, hindi niya malaman kung paano magpapasalamat dito, kung anong sasabihin dito. Anong nangyari sa'yo? Kagagawan ba yan ng mga yakuza? Baliwala ito dahil buhay pa ako at gagaling lahat ng mga natamo kong sugat. Muli ay naubusan siya ng sasabihin. Tumagal ang katahimikan sa pagitan nila. Paano kayo nagkitang muli ni Michael? Bigla niyang naisip na itanong. Nagtungo siya sa Japan kasama sina Ryder at Gabriel. Doon ay itinaya niya ang kanyang buhay sa pakikipagharap sa Oyabun. Kinumbinsi niya ang leader ng organisasyon na buhayin ako, palayain. Kaya wala ka ng utang na loob sa akin, Aki. Binayaran na iyon ni Michael. At ngayon ay isang bagong buhay na naghihintay sa akin. Huwag ka sanang ikasama ng loob mo kung naisin kong hindi ka na makapagkita sa mga taong parte ng aking nakaraan. Tulad mo. I understand. Ipagdarasal kong kapag makapagtagpo tayo ng katahimikan at kaligayahan sa bagong buhay mo. Tumango siya. Domo arigato gozaimasu. Pagpapasalamat na rito. Sayonara Ishmael-san. Iniwan niya na ito, ang lalaking minsan ay tinawag niyang Katana. Sa labas ng gate ay nakita niya si Ryder. Nakaupo ito sa bagong biling owner type jeep nito. Obvious na sa hinihintay siya. Kailangan mong isikreto na tuklasan mong ito, Aki. Of course. By the way, alam mo ba kung nasa ng bagong bahay ni Gabriel ngayon? Yeah, kung gusto mo ihahatid na kita roon. Thank you na lang. Pero may dala akong kotse. Pagkatapos niyang makuhang address ni Gabriel, ay naglakad na siya patungo sa kotse niya. Aki, nilingon niya si Ryder. I think he's in love with you. Sino? Si Ishmael. Natigilan siya. Pinagmasdan ni Ishmael ang mukhang nasa salamin. Kailangan na niyang sanayin ang kanyang sariling pagmamayari na niya iyon. Hindi pangit ang mukha. Ngunit hindi na nito taglay ang magandang mukhang mahihigitan pa ang ganda ng isang babae. Ang mukhang nakakalansi sa lahat ng kanyang mga nakakalaban dahil sa pag-aakalang hindi siya ang mabangis na Katana. Ngayon, ang mukha niya ibang-iba na. Naging masculine na ang dating niyon. Tumanda rin ng kaunti. Imbis na 23 anyos, masasabing nagmukha na siyang 30. Ngunit kailangan ng pagbabagong iyon sa bago niyang katauhan bilang si Keith Barreros. Nagbalik sa alaala niya ang mga sinabi ni Michael. You need to change your appearance dahil habang ganyan ang itsura mo, hindi ka makakapagbago, hindi ka matatahimik. Marami kang nakalaban at naging kaaway nung ikaw pa ang Katana. Mukhang alam mo naman ang mga ganitong bagay, Anya. Napangiti ito. No, you just sort of remind me of a favorite anime character of mine. Si Kenshin Himura, isa siyang assassin na nagsisikap magbago at mabuhay ng tahimik, pero dahil hindi niya nabago ang itsura niya, his enemies kept hunting him and fighting him. Or maybe, kailangan siyang gulihin ng mga dati niyang kaaway para maging exciting yung kwento. It's kinda boring kung walang fight scenes iyong kwento eh. Natawa ito, ibang klase rin ng sense of humor nito. Noon niya narinig ang mga katok sa pinto na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nang buksan niya ang pinto, ay nakita niya sina Gabriel, Ryder at Michael. Malaki ang utang na loob niya sa mga ito. You're a new man now, ani Gabriel. As Keith Barreros, madali na para sa iyo mag-start ng isang bagong buhay, sabi naman ni Ryder. But before that, I need a favor from you, si Michael. A favor? Napanganga siya nang idetalye ng lalaki ang pabor na hinihingi nito sa kanya. Gusto niyang tumanggi, ngunit hindi niya nagawa iyon. Sa pagliligtas nito sa kanya mula sa Yakuza ay naging patas sila. Ngunit nagkaroon ulit siya ng utang dito sa pagbibigay sa kanya ng bagong katauhan. Sa pagtupad niya sa pabor na hinihingi nito,
Ganap nang mababayaran ng anumang utang na loob niya sa pamilya Laguarga. Ngunit mabigat at mahirap ang naghihintay sa kanya sa pagtupad niya sa pabor na ito. Nabulabog ang mahimbing na tulog ni Aki nang sumugod sa kwarto niya sina July at June. "Aki, bumangon ka riyan! Michael is here!" ani June. Ngayon? Bigla-bigla naman talaga kung dumating ang lalaking yon. Kung nagugutom siya, magluto siya mag-isa. Inaantok pa ako. May kasama siyang lalaki. Lahad ni July. Napadilat siya. Si Ishmael? Wala sa sariling bigla niyang nasabi. Hindi. At bakit naman niya dadalhin dito yung taong yon? Besides, nagbalik yun sa Japan, hindi ba? As for this guy na nasa baba, di siya kasing gwapo ni Ishmael pero may dating din. Very masculine. Napabungis-ngis si July. Hinaltak siya nitong patayo. Wala talaga siyang kalaban-laban sa Supergirl na ito. Bakit pa kailangan ko pang makita ang kasama niyang lalaki? Angal niya. Utos ni Michael. Lahat ng tao rito sa bahay ay pinaggigising niya. Gusto niyang lahat tayo ay nandun sa sala. Wala na siyang nagawa pa. Nang dumating sila sa sala ay nandun ang lahat. Maging ang mga katulong ay pinagising din ni Michael. Nagrereklamo na si Satin. Linggo ngayon, Michael. Ang gising ng mga tao rito ay pag ganitong araw ay alas 8, hindi alas 7. Natatawang binaliwala lamang ng lalaki ang reklamo ng tiya nito. Well, since nandito na kayong lahat, gusto kong makilala ninyo ang bago nating mayordomo. Si Keith. Mayordomo? Bigkas ni Satin. Keith? Napatitig siya sa lalaki. Aywan niya ngunit parang pamilyar ito sa kanya. Napatitig siya sa mga mata nito. This place needs one, lalo na pag umaalis ka sa team. Nagkakagulo ang buong kabahayan at asyenda. Don't worry, ikaw pa rin naman ang mamamahala rito. Si Kit ay magiging assistant mo and you can ask his help sa anumang problema. Don't worry, he knows how to manage a big household. Pinag-training siya ni Gabriel. Saglit na nagtama ang mga mata nila ng mayordomo. Tumigil ang kanyang paghinga. Dahil sa kabila ng pag-iiba na itsura nito, natiyak niyang ito ay walang iba kundi si Ishmael. Dahil taglay pa rin nito ang kakaibang aura nito. Aura ng isang lalaking malakas at mapanganib. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.